thank you, Lord, for your word na aming pag-aaral, God, for us to be fed, especially our spiritual life, God, our soul, God, na kailangan namin. Napakainin upang kami patuloy na lumaki, bago bilang isang Kristiyano na nananampalataya, hindi lang sa salita, kundi sa gawang Panginoon. We thank you, God, for the privilege and opportunity. Lord, hide me at your cross para ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang mag-manifest sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, for us to listen and for us, O Lord, to humble ourselves before you. Sa aming pag-upo, Panginoon Diyos, ikaw ang mangusap sa amin. Dalangin namin ang banal na Espiritu mo na siya ang kumilos, malayo kumilos sa puso at isip ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pupurin ko sa salamat in Jesus' name. Amen. Good morning, everyone. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Glory to God for His faithfulness and goodness in our life. Amen. Praise the Lord for that testimony, Brother Josh, kasi nagkaroon ako ng idea doon sa harapan din ng bahay. I-display natin si Jesus. Amen. Pwede natin gawin yun. In every season, we display the cross na pagpapaalala na si Jesus ang sentro ng Christmas. Amen. Hindi po si Santa Claus. Kasi si Jesus ang bida sa buhay ng bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya. Amen. Although it is a Christmas season, amen, hindi po naalis yung salita ng Panginoon Diyos. Even masasaktan tayo, even nalilagyan tayo, even madidisiplina tayo, that is a part of being followers of Jesus Christ. Amen? Hindi po sana tayo maghinaan o hindi po sana tayo mawalan ng gana na sa tuwing naririnig po natin ang salita ng Panginoon Diyos. May mga instances talaga o passages na madalapos. Madalapos, ibig sabihin, madadaanan yung puso natin. But, sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord. Kasi gusto ng Panginoon Diyos na maging qualified tayo na makapunta doon sa Kanyang kaharian. Amen? It doesn't matter kahit hindi po tayo reach dito, as long as we reach in the presence of God. Hallelujah. So, our message this morning is ito yung mensahe para sa atin. Actually, when I prepared this message, I was praying ngayon, Lord, ano ba ang gusto mong ipaaral, iituro sa amin? Because we believe, nakikita namin yung mga nararanasan ng buong mundo. Amen. Na-experience natin the good thing, the bad thing. But, papaano natin pinapasalamatan ng Panginoon Diyos? Papaano ba natin ine-express yung gratitude natin sa Panginoon? Nagagalit ba tayo? Dahil bakit nararanasan natin yung mga bad thing? Or nagpapasalamat tayo for us to be reminded, amen, na ang Panginoon Diyos lang talaga ang kailangan natin. Amen? So our topic this morning is about the evidence of a powerful Christian. The evidence of a powerful Christian. Lahat ba tayong Kristiyano? Do we call ourselves Christian? Are you a Christian? If we say yes, and praise the Lord, it means dinadala mo yung identity ni Jesus. Amen? Ikaw ang nagre-represent kay Jesus na tinanggap mo sa buhay. But in the book of 2 Timothy, pag-aralan po natin, 2
Timothy chapter 3, mag-start po tayo ng verse 1. Hallelujah. Hallelujah. Lord, teach us, O God, to open our hearts. Okay? Tingnan po natin. Sabi niya, but mark this. Markahan niyo ito, sabi ng Panginoon Diyos. There will be terrible times in the last days. Oh, nagiging terrible daw. Magkakaroon ng terrible na mangyayari in the last days. So we are now, for us to know, mga kapatid, we are in the last days. Dati, nung nag-umpisa ka na ng palataya, nandito ka. Along your journey, spiritual journey, habang lumalakad ka, nakasama mo si Kristo, palapit ng palapit na tayo sa dulo. Amen? Na kung saan yung dulo na ito is doon mo makikita yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Yung mga pangako ng Panginoon Jesus. Na just like yung pinangako niya sa isang kriminal na kasama niya doon na nakapato sa cross. Nasabi niya, Lord, isipin mo ako na kung ikaw ay pupunta sa iyong kaharian, isipin mo ako. Remember me. Sabi ng criminal sa nasa kanyang kanan. And he accept during that time. Alam ko natin na napag-aralan natin about water baptism. If anyone here hindi pa nabaptisan, hindi pa na-baptize, kailangan po natin. That is one of the requirements of God. Amen? Hindi po requirements ng church. That is the one requirement ng Panginoon Diyos. It is a part of process of salvation. Papaano ka maliligtas, hindi sa pangalan ng church na ito, ka maliligtas, kundi sa pangalan lang ng ating Panginoon Jesus. Amen? So, but mark this, markahan mo ito, tandaan mo ito, sabi ng Panginoon. There will be terrible times in the last days. Alam natin mga kapatid na alam po natin siguro, we are updated sa mga social media na nakikita natin, Facebook or any updates or any, yung mga balita siguro sa TV or any places na worldwide is alam ng buong mundo na nakaranas ang Pilipinas ng sunod-sunod na pagyanig or lindol. Just yung lumipas na buwan na unang natamaan ng earthquake is Cebu na kung saan 6.7 magnitude. Mayroong mga casualties, mayroong namatay. Amen? And the next is Baguio City. Baguio City is 4.8. Ay, mahina. Sabihin natin mahina. But is one of the terrible na nangyari during that calamity. And the next is Davao City na may 7.6 magnitude. And after that, sunod-sunod yung mga bagyo. Amen? Tama. Sunod-sunod yung mga bagyo. Sunod-sunod yung kalamitan sa ating bansang Pilipinas. Have you ever noticed na dati hindi madalas dinadaanan ng bansang Pilipinas? Pero bakit ngayon sunod-sunod ang kalamitan? Sunod-sunod yung mga nangyayari sa bansa ng Pilipinas. But then, hindi lang ang Pilipinas, even in Japan, nakaranas ng earthquake, although ang earthquake sa Japan, na-experience ko pero mild lang. Pero sa mga Japanese, kumbaga, common na lang sa kanila. Kumbaga, hindi na sila nagugulat na nagkakaroon ng earthquake doon sa bansa nila. Amen? Kaya, so ibig sabihin mga kapatid,
saan man sulok ng mundo tayo naroon. We never know na ang terrible o mga terrible ay nangyayari dahil yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi po aksidente na sinulat, binasa, pinag-aaralan natin. It is the Word of God Himself na bakit nangyayari ito. Maybe God is talking to everyone. Amen. Kasi kung makikipag-usap sa atin, minsan kasi gusto natin personal na makausap ang Panginoon para maniwala tayo na nangyayari yung mga calamity. Kaya, yan ang ginagamit ng Panginoon Diyos para makipag-usap siya sa mga tao. Kaya, next verse, sabi niya in verse 2. Anong sabi niya in verse 2? Bakit nagkakaroon ng terrible ang mga terrible, yung mga calamities na yan? Diyan lang ba sa mga typhoon, earthquake, kung bakit naging terrible ang last days or sa kahuli-huli ang araw natin dito sa mundo? Yun lang ba ang dahilan? Yun lang ba ang naging rason kung bakit sabi ng Panginoong Diyos, there will be terrible times in the last days? So in the next verse, basahin mo natin. In verse 2, people will be lovers of themselves. Kaya, bakit nagiging terrible yung panahon natin ngayon? Nagiging terrible, tignan nyo, dito sa Australia, may mga area na ano ba yun, yung may dalawang lalaki na issue ito, na may dalawang lalaki, may dala-dala silang baril. Kung sino yung makita nila, along the beach yun. Kung ano yung nakita nilang tao, babalinin nila, papatay, para lang nagpapatay ng animal. You know, the terrible ang nangyayari sa panahon namin ngayon. Kaya sabi ko kanina, it is not only earthquake or calamities yung nangyayari, but even for the people. So what makes end times terrible? Because people ay lumalayo sa Panginoon. Nawawala na ng gana na magsilbi sa Panginoon. That's why sabi ng Panginoon Diyos, people will be lovers of themselves. Kaya yun ang isang rason. Another, sabi niya, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. You see, this will be the terrible. This will be the terrible in this end times because of this kind of people na nagiging dahilan why God is speaking to the whole world through these calamities. Bakit nangyayari po ito? Bakit kunti mong mga tao at nagpapatayan? Dahil sa mga ganitong attitude. Itong mga nabanggit na people will be lovers of themselves, lovers of money, kabaligtaran ng fruit of the Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, love. Diba? Love, because ang tunay na una na nagmahal sa atin ang Panginoon Diyos. Love, joy. Do you have joy in your heart to serve our God? Or nawawala na ng joy? Baka pinapalitan na ng smart.
Joke lang po yun, baka yung tinutukoy ko kasi yung dishwash nyo. Kasi masyado kayong seryoso. But there is still joy in serving our God. Meron pa ba tayong galak? Meron pa ba tayong kasiyahan na umaten? Magpuri sa Panginoon? So that is one of the fruit of the Holy Spirit. Kabaliktaran ng binasa po natin, mga kapatid. Ano ba? Love, joy, peace. Yung peace na nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Minsan, nasobrahan pa. Parang sa nila, nasobrahan. You know, kung hindi ka makatulog sa gabi, mga kapatid, much better to pray. Kasi baka mayroong something there. Kung hindi ka makatulog, marami ka siguro iniisip. Baka overload na yung laman ng isip ko natin. Kaya kailangan mong i-release. Paano mo i-release? Sa pamamagitan ng panalangin. Para makatulog ka. Amen? Magkaroon ng peace. Tignan niyo si Jesus. Nung dumating yung, di ba, yung storm, di ba nakakatulog siya? Yan yung pagpapakita na mayroon siyang peace. Wala siyang pinoproblema. Bilang mga Kristiyano, one of the evidence na tayo ay mga Kristiyano, yung nakakatulog ka ng mahimbing. Amen? Yan yung isang ebidensya na ang Kristiyano ay may power dahil nasa iyo yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Kaya minsan, nagiging powerless ang isang Kristiyano dahil there is no peace, there is no joy, there is no love, there is no about kindness, gentleness, patience, even self-control. Kaya take note, mga kapatid, kung wala ka ng gana na magsilbi, you better to pray and ask God to help you. Kung dyan ka mahina, sabi ni Paul, kung saan ako mahina, doon ako pinapalakas ng Panginoon. And you have to pray for that. Amen? Nung mahina ka, mahina na, Lord, nawawala na ako ng joy na magsilbi. Lord, tulungan mo naman ako para manumbalik yung joy ko. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga yung nabasa natin in verse 2 na attitude ng isang tao, palitan po natin ng fruit of the Holy Spirit. Amen. Ano pa? Peace, patience. Nasusubok ang patience natin. Isa na natitesting yung patience natin, yung paghihintay natin sa Panginoon. Kailan kaya darating ng Panginoon Diyos? But the Bible says, kung gusto po natin na ma-shorten yung araw na dumating ang Panginoon Diyos, sabihin mo sa katabi mo, magsilbi ka hanggang dumating siya. Yan. Magsilbi tayo hanggang dumating ang Panginoon Diyos. Kung gusto po natin na ma-shorten yung araw nung pagdating ng Panginoon Diyos dahil sa yung hinihintay natin, magsilbi po tayo. Amen. You know, may times na talagang sabi ko, Lord, I'm not boasting my family, Pastora or Nathan, but you know, ang prayer talaga namin before na dumating si Nathan sa amin, Lord, kung mayroon mang kami anak na ibibigay mo sa amin. Turuan mo kami na hindi siya magiging hanggang sa pagsisilbi namin. Kaya hiwa-hiwalay kami. Praise the Lord. Mayroong Brother Gary at Sister Remy to look after Nathan. Amen. Nag-iisa ako sa pastoral. Si Pastora pupunta ng Bandari. Hiwa-hiwalay kami tatlo. I'm not saying this para
ipagmalaki yung sarili namin. But that is part of being Christian. If we want to be a powerful Christian, we try our best because we are not perfect. Tutuusin yung emotional pa lang na may walay ka sa anak mo. Nasayot na ikaw ang mag-alaga sa kanya. Meron kalaban. Amen? Kalaban mo ang emosyon mo. That's why, nung nag-i-explore ako, naiiyak ako, sabi ko, Lord, di ba? Yan naman ang hiningi namin sa'yo. Pagsilbihan ka, kahit yung anak namin magsisilbi sa'yo, kahit bata pa siya. I was crying last night. Kasi sabi ko, Lord, ayaw namin na ma-disqualify. Ayaw namin na hindi kami makarating sa pinapangarap mo para sa amin, na makapunta sa kaharian mo. That's why we are trying our best, mga kapatid. Hindi po laro-laro yung pagsisilbi natin. Hallelujah. Kaya, sabi niya sa verse 4 that treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Dapat pinapanguna natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi dapat nawawalan ng islat ng Panginoon sa puso natin, sa buhay natin, sa mga priority natin. Amen. In verse 5, sabi niya, having a form of godliness, but denying its power. Tignan po natin, having a form of godliness. Kaya sabi ko kanina, sabi mo sa katabi mo, you have a power. Bilang Kristiyano may power tayo. But most of the time, we are denying the power. Hello? Dinidinay natin. Kinakalimutan natin. Hindi natin ina-apply. Kaya nagiging powerless tayo. Even the words of the devil, malayo siyang kumilos sa buhay mo because you don't know how to use the power of God na binigay niya sa'yo. And having nothing to do with such people, sa Tagalog dito, having nothing to do with such people, dahil yung nabanggit natin sa verse 2 until verse 4, sabi niya doon sa verse 5, have nothing to do with such people. Kaya sabi niya, iwasan mo ang mga taong ito na may mga attitude na ganyan. Pero, hello mga kapatid, wala pa tayong karapatan to judge people. Amen? Hindi po natin dapat yung husgahan ng isang tao. It's only God can do that. But it is for us to know. Let's have a self-check. I-check po natin ang sarili natin. Gaano na po ba kalayo yung, or ano na po ba ang status ng relationship natin sa Panginoon? Ano na ba yung status ng pagsisilbi natin sa Panginoon? Ano na po ba yung status ng pagbibigay natin sa Panginoon? Hello? In verse 6, sabi niya, they are the kind, napakasakit. In verse 6, they are the kind who work their way into homes and gain control over, paano i-pronounce ko? Gullible women who are loaded down with sins, are swayed by all kinds of evil desires.
Kaya, God hate. Amen? Hate ng Panginoon Diyos yung hindi po natin nagagawa. Yung mga bagay na dapat gawin natin para sa ikapupuri ng Panginoon. This message is not for you, even for me. Kaya habang pinipigil ko ito, naiiyak ako, sabi ko, Lord, I am a qualified. Qualified ba? It is ang mana. Even myself, I starting na mag-self-check. Chine-check ko rin ang sarili ko. Lord, I am worthy to you. I am qualified to go to heaven. Kaya in verse 7, always learning, but never able to come to a knowledge of the truth. Kaya minsan, hindi natin natututunan na gawin yung nararapat para sa Panginoon. Kasi kadalasan or maaring sa mga pagkakataon, hindi po natin dinidesign yung gusto na mangyari ng Panginoon sa atin. Yung gusto niya ipaunawa sa atin. Hallelujah. Kaya, who is a powerful Christian? Number one, there should be evidence, changes in life. Kaya kailangan po mayroong pagbabago sa buhay natin. And we need to adapt, we need to apply the fruit of the Holy Spirit na binanggit ko kanina. And why? There should be evidence. Sabi niya kanina, one point is there should be evidence. Who is the powerful Christian? But you know, the power came from the Holy Spirit. Amen? It is not from us originally, but it is come from the Holy Spirit. So number one, there should be evidence. Ano yung ebidensya na tayo po ay may pagbabago sa buhay? Number one is lifestyle. Ano po yung lifestyle natin? Ano yung lifestyle po natin? Ano po yung attitude natin? May mga attitude pa ba tayo na disrespect? Mayroon pa bang ungrateful sa puso natin? Hallelujah. Kaya minsan sa sarili ko, ay man true Christian. Tinatanong ko rin yan, hindi ko dinidinay sa sarili. Totoo nga kaya ako, Christian. So, being a Christian, kailangan makita po yung ebidensya sa lifestyle, sa pamumuhay, sa pananalita. Not only, hindi lang dapat sa loob ng church, mabuti ka. Hindi lang dapat ina-apply yung fruit of the Holy Spirit kung nasa loob ka ng church. You apply it also even in outside the church, in our family. Papaano ka nagiging patient, nagiging kind. Amen. One of our pastor in Japan, sabi niya, kind and gentleness yung natukoy niya, sabi niya. You know, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng asawa na mahinahang pagsalita. Kasi taga Mountain Province na sa ako eh. Yung bibinuntak, iti pansaw. Very harsh, iti pansaw. Inamin na dahil na pastor tayo mo. Sabi niya, agyaman ang kiniapolos.
Tanayin mo lang kanyang itilay nga fruit of the Holy Spirit. So nga mababahin na ako na. Mababahin na ta. Very gentle yung asawa. Siya very. Even sa pananalita po natin mga kapatid, be careful. Amen? That is part of the evidence na tayo po ay powerful Christian. Amen? Hallelujah. And another thing na kailangan po natin matutunan mga kapatid, tignan nga po natin the book of 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Dahil ikaw ay na kay Kristo, kung anuman yung nakaraan mo, pangit yung mga nakaraan mo, kailangan iwanan mo na yun. Palitan mo na ng bago dahil nasa iyo na si Kristo. Amen? Dati siguro madamot tayo. Ako, isa ako doon. Madamot ako noon. Kung anong mayroon ako, akin lang. Dumating sa point na yung taong pinagdamutan ko, ihingi din ako sa kanya, dinamutan niya rin ako. Ganun pala. Na kung may tinanim ka na maganda ang kalalabasan. Kung pangit, ay maaring curse. Gusto ba natin na mag-curse tayo dahil sa maling gawa natin? Hindi naman magbubunga ang puno ng mangga ng niyog. Amen? Hindi rin pwedeng magbunga ang mangga ng kalabasa. Amen po ba? So kailangan mga kapatid na mabago na tayo. One of the evidence na tayo po ay nababago is yung nakilala natin si Jesus. Amen po ba? Yan po yung umpisa nung nakilala mo ang Panginoon. Nung nakilala mo ba ang Panginoon Diyos hanggang ngayon, hindi pa rin ba nagbabago yung pagmamahal mo, yung pagsisilbi mo? Or nakukulangan na? So, we need to check ourselves. In Galatians 5 verse 22, nabanggit na pala ito kanina. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, self-control. O paano tayo mag-self-control? Isa na sa pagkain. Amen. Kailangan natin ng self-control. Maggulay-gulay naman tayo pag may tayo, hindi puro carne. Hindi puro what. Kailangan din natin ng vegetables sa ating mga katawan. Kasi baka na-stuck na yung cholesterol, hindi na gagalaw o nag-stretch yung mga organs natin. Amen. We need also to discipline ourselves when it comes to, kasi sa atin minsan, yes pa. Hindi mo mapigilan. Marami po tayo, gusto man lahat. But we need to be aware also. Amen? Kaya, supply natin itong fruit of the Holy Spirit, hindi yung nabanggit po kanina. Hallelujah! Number 2. Who is powerful Christian? It is one who is progressing and not declining in faith. One who is progressing and not declining in faith. Kailangan ibig sa pagsisilbi natin, nagpo-progress. Amen? Hindi ko nagdi-decrease. Hindi po dapat nababawasan.
yung pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Kaya minsan, wag sana material yung nagbibigay, pinapakita natin na wag sana sa material na bagay yung masasabi natin doon tayo nasasatisfy, doon tayo nagbibigay ng kasiyahan. Hindi sana mga materialism yung nakakapagpuno ng ating mga pangangailangan sa buhay. But it is only God. Gaano na ba yung status ng o nagpo-progress ba ang pananampalataya mo sa Panginoon? Nagpo-progress ba ang pagsisilbi mo sa Kanya? Nagpo-progress ba ang prayer life mo? Yung prayer, dapat yung prayer natin is a lifetime. Amen? It's a lifetime commitment. Nagpipray ka ba kasi lumilip mo? Nagpipray ka ba kasi mayroon kang exam? Amen? Nagpipray ka kasi may kailangan kang i-deal na isang bagay na gusto mo makuha. Kaya itong kapatid natin na according to her testimony, sabi niya, nung hindi ako nananampalataya, mayroon ako talagang Bible. One of the requirements as being Christian is mayroon sana tayong personal Bible. Amen. Hindi po dapat nakahuli, lang na alalabukan, mapuno di tapo. But we need to bring our Bible. You know, in Canterbury, mga kapatid natin sa Canterbury, naturuan sila na dalhin ang Bible. Either by Bible study, even prayer meeting online, mayroon silang Bible at notebook. During Sunday service, parating nilang dala yung Bible na binigay sa kanila. That is one of the evidence na tayo po ay Christian. Dala-dala ang identity na tayo po ay Christian. Amen? Kaya po, pinalaki mo yung Bible talaga kahit saan, dalhin. Ayaw mong ikahiyan yung salita ng Panginoon. Dahil ito po ay importante para sa atin. Amen? Amen. At hindi lang yun, mga kapatid, kailangan mag-progress din tayo na nagbasa. Hindi lang po na project, kundi we need to confirm also. Amen? Every time na may adult at kasama, may nag-preach dito, you need also to confirm kung talaga bang tama yung sinasabi ng preacher, hindi yung amin tayo ng amin, iba pala yung iba pala yung sinasabi. Kaya one of our requirements sa being Christian is mayroon tayong Bible. Hindi po dapat natin iniiwan ang Bible. Dala-dala po natin yung Bible natin. Iba yung Bible na memorize mo. Praise the Lord kung may memorize ka. Amen po ba? So we need to progress. Hindi po nababawasan. Hindi po dapat nababawasan ang pagmamahal mo, ang pagsisilbi mo. Gaano man kalayo yung pinupuntahan natin. May trabaho man tayo. You share the Word of God. Amen? I praise God kasi every time na pinag-pray ko, actually yung mga katrabaho ko, in God, nakita ko Yesus ba ni Apo Diyos. So, we need also to progress in sharing the Word of God. Amen. Hindi dapat nagdi-decline, hindi mo dapat kinakaya. Kahit hindi lang testimony mo, kahit hindi versikulo to versikulo ang hindi mo kaya, but in your testimony, one of my, nung nagatin ako ng Christmas party namin sa company, hindi sana ako pupunta kasi may priority na dapat gawin. Pero sabi ko,
kahit magpakita at kahit makikipuman lang. So tinanong ako kung makikipag-lunch ako sa kanila, punta ako. And then one of my co-workmate na he is not totally believing to God. Hindi siya talaga naniniwala sa Panginoon. And accordingly, mayroon siyang sariling faith. Mayroon siyang sariling paniniwala. And siya mismo yung nag-open. Kasi sa akin, kung once na may binanggit na yung kausap ko, may binabanggit siya about sa Panginoon, ay susunggaban ko kaagad. Hindi ko pinapalagpas yung pagkakataon na yun. Kaya itong katrabaho ko, kahit na hindi siya naniniwala sa Panginoon, pinakita ko kung gaano kabuti ang Panginoon. Sinasabi ko, totoo ang Diyos. Then one, sabi niya, because sa akin mismo hindi ko kaya baguhin ang sarili. Marami akong mga pangit na salita, marami akong mga pangit na gawa, pero nang nakilala ko ang Panginoon Diyos, there is some changes in my life. So, tinukoy niya, kung talagang totoo ang Diyos, paano niyo tinitreat ang mga LGBTQ? Kasi isa sa kanyang anak is anong tawag nun? Lesbian. Paano kung anak ng lesbian sabi niya? Anong gagawin? So I accept him. Dahil anak ko siya. But hindi ko ito tolerate yung mali sa paningin ng Panginoon Diyos, hindi sa paningin ko sa amin. I teach him, or I teach her the truth, which is the Word of God, para doon niya maintindihan na mahal siya ng Panginoon Diyos. Actually, she is a victim. Sinong nagbibiktaman? Sabi niya. Ang demonyo, sabi ko. May direct sa kanya. Kaya, mga kapatid, we need also to progress. Maging progress po dapat yung self-confident natin. Amen? Ang magbibigay ng self-confidence sa iyo ang Panginoon Diyos. As long as you share the truth, which is Jesus is the truth, the way, and the life, walang sino man ang makakapag-twist nun. Amen? Kahit ang demonyo pa, hindi kaya niyang twist ang katotohanan na ang Panginoong Hesus na pinapaniwalaan natin at pinagsisilbihan natin ay totoo. Hallelujah! Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot mag-share. Oh, amen? So, ibig sabihin na progress na. Dahil dati nahihiya ka, hindi mo alam. Di ba, pag ina-appoint ka na mag-MC, hindi pa lang dumating yung araw na mag-MC ka, aglingat-lingat ka. Hindi pa dumating yung time mo na mag-share ng salita ng Panginoon Diyos, aborito ka na. But, one thing na kailangan ka natin gawin, mga kapatid, you have to pray, to humble yourself before God, and ask God to help you. Lord, ano ba ang gusto mong ituro ko? Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? Ang hinahanap lang naman ng Panginoon Diyos is willingness. Hindi po yung talino ng isang tao. Amen. Kaya, before the end of this year, yan po sana yung prayer natin. Hallelujah. So, another thing in our prayer, nagpo-progress ba ang prayer natin? Diba? Yung prayer natin sa mga anak natin. Lord, ang prayer ko sa anak ko maging attorney, maging abogado o maging
abogado, maging doktor, polis, yung mga professional talagang as in gusto mo yung anak mo is maging ganun. Hallelujah. Kaya minsan sa prayer natin nagkakaroon ng decrease, lalo na kung yun ang iniisip natin na maging doktor ang anak ko, na maging abogado yung anak ko para pag may inabis sa family namin, may mag-defend sa amin. Have you ever tried to pray to God na, Lord, ipag-pray ko itong anak ko na maging not only for the kids, but even for us as believers? Pinag-pray ba natin? Are we good in our prayer na, Lord, mahina kasi ako sa ganitong area, but I pray to help me. Amen? Kung saan tayo mahina, yun yung pinag-pray. Dapat na tinututukan natin ng prayer. Lord, nahihiya kasi ako. Lord, hindi ko kayang gawin ito. You ask God to help you. Sa tulong ng Holy Spirit, tutulungan ka ng Panginoon. One of our kapatiran, Japan, accordingly, yung pinag-pray niya, even about the speaking in tongues, question niya, yung pag-speak in tongues, that is powerful prayer. That is prayer in the Spirit. Yung speaking in tongues. You have to decide. Amen? Kung gusto po natin na maging powerful and effective Christians, you have to exercise. You have to decide na mag-speak in tongues. Kaya sabi ng itong kapatiran natin, sabi niya, Lord, ginagamit mo ako as worship leader to lead your people in your presence. Ngunit hindi ako makapag-speak in tongues. Lord, I want to be a powerful Christian in the ministry. I want to be a powerful and effective Christian in the ministry na ibinigay mo sa akin. On the spot, hinili ng kapatiran natin ito. During praise and worship, dahil siya ang song leader doon, ibinigay ng Panginoon Diyos. He is crying because sinumbatan niya ako Diyos ni Karalan na nakapag-speak in tongues. You see, that is powerful. Powerful ng tindig, testimony natin na in Jesus' name, tumal na i-effective na tao. Just like yung testimony ni Sister Leah, dati sumugod na babae ka, may isa lang away ka yan na speaking in tongues ng timan na hindi babae na ang amo niya nagpawala doon sa area kung saan napunta si Sister Leah. Yan, that is powerful and effective, mga kapatid. You want to be a powerful Christian? You have to decide and to pray for that gift of speaking of tongues. Hallelujah. Okay? So, progressing and not declining in faith. Yung di pamatitay, yung pananampalataya po natin. In James 2, basahin po natin in James 2, chapter 2, verse 14. Mag-start tayo ng verse 14. Sabi niya, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Next. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If
if one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." So makita po natin yung pagkakaiba ng pananampalataya na may gawa at ang pananampalataya na walang ginagawa. So doon po natin makikita na kung nag-progress ba ang pananampalataya ng hindi. Amen. Nadapi ba? Verse na. You believe that there is one God, good. Pinapaliwalaan mo daw na isang Diyos, good. Even the demons believe that and shadow. Tingnan mo, kung may pananampalataya ka, pati ang demon yung mayroon din. Wala tayong pagkakaiba. Pero sabi niya doon, may pananampalataya sila, pero nakikinig. Sige, tuloy mo. Sabi niya, "You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did." So makita po natin yung pananampalataya ni Abraham. You know, there are 3 points here kung bakit nakayanan, nagawa ni Abraham yun, to sacrifice Isaac. Hindi siya nag-question sa Panginoon. Di ba? Hiniling niya, "Lord, papaano ako magkakaroon ng o magmamana sa lahat ng ibinigay mo sa akin? Wala nga akong sarili. No? Anak?" But then, dahil hindi niya, kaya kailangan hihingi po natin with faith. Amen? Kailangan itutok po natin ang pansin natin sa Panginoon. Hello? Talagang pananampalataya, yung purong pananampalataya, ang hinahanap ng Panginoon Diyos. Kaya even si Abraham, ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanya si Isaac. Pero, nasubok ang kanyang pananampalataya sa Panginoon to offer his one and only son, Isaac, sa Panginoon Diyos. Hindi siya nag-question na, "Lord, binigay mo nga sa akin, bakit kukunin mo?" But you know, ang point na makikita po natin dito is natulnog ni Abraham. He is obedient to God. And one thing, mayroon siyang self-denial. Self-denial na kaya mong ibigay as long as na ang pananampalataya mo sa Panginoon ay hindi nagbago. At the same time, di ba, sinakripisyo na, there is a sacrificial service na ginawa si Abraham. Gumawa siya ng altar to sacrifice Isaac. Pero God, sabi na ni Abraham, bago sila umakyat, nag-question na si Father, sabi niya kay Abraham, "Father, pupunta tayo doon sa mountain para magsakripisyo sa Panginoon. Nandito na yung kahoy, nandito na yung pangsindi ng apoy. Pero nasaan yung sakripisyo na isasacrifice mo sa Panginoon?" Pero ang sagot lang ni Abraham, "God provide." Amen? So it means, there is a sacrificial service na ginawa si Abraham.
Ano po ang kaya natin isakripisyo sa Panginoon Diyos? Yung mga mahalagang bagay sa buhay natin. Yung mga importante bagay na hindi mo maiwan, maibata. Kaya ba natin i-give up yun? Just like Abraham. Tuloy natin. Mayroong isa pang character na mayroong self-denial and obedience sa Panginoon. Tuloy mo doon sa next verse. Okay, sabi niya, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Gusto ba natin na maging God's friend? Amen. Gusto ba natin na maging friend ng Panginoon Diyos? You need to believe. You need to obey. And you need na ma-maintain yung pananampalataya natin sa Kanya. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? Kilala niyo po ba si Rahab? Nabanggit doon, she is a prostitute noong time na yun. Pero may dalawang anghel, may dalawang tao na pumunta sa kanya. At kinilala ni Rahab na anghel ng Panginoon. Pinatuloy niya sa bahay nila kasi gusto ng mga tao na kunin sila. Kunin ng mga tao itong dalawang lalaki ito or itong mga person na ito. But pinatuloy niya sa bahay nila. And anong nangyari? Sinave niya itong dalawang ito. Makita po natin na even Rahab is makita natin na may pagkakasala siya. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya ay sinave ng Panginoon Diyos. Na-save siya dahil pinaniwalaan niya at may pananampalataya siya sa Panginoon. Pinaniwalaan niya dahil yun yung tama. Ibig sabihin, kung ano man ang pagkakamali mo, at kung gusto mo na mabago, matuwid yung mga pagkakamali mo, yun yung titignan ng Panginoon Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, you renounce yung mga kasalanan mo sa Panginoon, kakalimutan na ng Panginoon Diyos yung mga kasalanan. Pero, wag mo na babalikan yung mga bagay na yun. Ang tao na, nagkasala ka na, hindi pa rin makalimutan. Di ba rin pinatawag na kita, brother or sister? Kaya we need to be careful even inside the church. Amen? Na mayroon, minsan sa mga leaders, may nagagasgasan, hindi po may iwasan. Mayroon minsan, may nalaipay-gay mo siya, may comparison. Pero hindi po yung dapat na gawin bilang sa mga Kristiyano. Amen? Putulin na po natin yung hatred, yung bitterness, yung galit po natin, even jealousy, envy, pagkaingit, hindi po maiwasan yun, pero yun sana ang ipag-pray natin sa Panginoon na tanggalin ng Panginoon. But even Rahab, nakita po natin na siya, kung literal na titignan po natin, words pa lang is makikita natin na makasalanan siya. Do you think hindi tayo makasalanan? Hindi ay sobra. We are the same. Kaya ba, we thank God for His life. Bakit nakalagay ang pangalan niya?
to be an example, good example, para makuha po natin kung bakit nilagay ng Panginoon Diyos yung pangalan niya para may matutunan po tayo. Amen? Kaya nga sabi natin kanina pala, hindi po tayo wala po tayong karapatan na husgahan anuman ang pagkakamali ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So, kahit sa risk or sa mga bagay na delikado. Actually, yung time ni Rahab, delikado yun. Pwede nilang patayin si Rahab dahil tinatago niya itong mga angel o lagad ng Panginoong Diyos. Pero hindi niya tinignan yun. Kundi nagkaroon siya ng sacrificial service. Sinakripisyo niya ang buhay niya kahit sa bingit ng kamatayan. Amen? Kaya ba natin na isakripisyo ang buhay natin para sa iba? Hello? Kahit sa ating mga pagbibigay Panginoon, hindi ko dapat na inuunas. Pagbibigay natin ng kahit sa Panginoon, dahil sa Holy Lord. Kahit may inflation, kahit tumataas ang bigas, lahat ng mga bilihin, hindi po dapat affected yung giving natin sa Panginoon. You know, the more you give, the more you receive, sabi ng Panginoon. Amen? Hindi po papalyain. Kung ibibigay mo yung portion na para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hindi po dapat dahilan ng inflation para hindi po natin bibigyan ng kahit sa inyo. Hallelujah. Kaya nga, as an example, nung time na makanganak si Pastor, hindi natin alam saan kami kukuha ng malaking halaga. But because of prayer, but because of your prayer, is dinayari kami ng Panginoon Diyos para masustain lahat ng pangangailangan natin sa ospital, even sa recovery ni Pastor. Amen? Hindi po yun naging rason sa amin na bawasan yung portion na para sa Panginoon. Kaya 100% na dapat set aside po natin yung para sa Panginoon. Amen? Para sa gayon, yung portion o yung blessing ng Panginoon Diyos, mas lalo niya i-bless ang trabaho, magkakaroon ka ng favor. Amen? Kaya palagi na natin sinasabi na kung gusto mong ma-PR dito sa Australia, ay kailangan ma-PR ka din doon sa langit. Amen? Pangatlo, ito na yung last na points. Tatlo lang po yung points natin. Number 3 is someone who has victory and successful in the ministry. Tingnan po natin in Mark 16. So, dapat maging successful po tayo in the ministry. But it is not, hindi lang dapat sa ministry. But tingnan po natin in Mark 16 verse 15. Basahin natin until verse 15 to 17. Hallelujah! Nandiyan pa po ba tayo? He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons." So we need to believe, mga kapatid, na
not only to believe, but also to perform the signs. Ano yung signs na sinasabi ng Panginoong Diyos? That in my name, sabi niya, in my name, they will drive out demons. Okay? Because you have power. Nagkagaling sa Panginoon, you can drive out demons. Saan ba? Saan mo, pastor, kung paano natin i-drive out demon, i-drive out yung mga demons? Maaaring addicted tayo sa mga shopping. Pwede mong i-delete yung application mo sa cellphone, demo, kasi mura. Siguro sa Pilipinas, naiirita ako sa cellphone ko nung nasa Pilipinas ako. Sabi nila, i-try mo, pastor, mag-shopping. Kasi mura doon kung may hinahanap ng item at mura-mura doon sa shopping. Nung in-install ko yung shopping, kahit hindi ako bumibili, shopping! Kaya ang ginawa ko, in-erase ko na. Buti na lang dito sa Temo, hindi lang Temo. Amen. Kaya kung atin po tayo sa mga ganun bagay, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, in my name, they will drive out demons. Addiction sa shopping, kahit di naman kailangan, sige, tira dito, bili doon. Hallelujah. Amen. Ano pa yung pwede natin i-drive out ng mga demons sa ating buhay? Addiction sa laro. May mga naglalaro pa. Gabriel, pakalanin na yan, Gabriel. Kasi you're inviting the presence of demon. Amen. Sa mga adik sa laro, you're inviting the spirit of demon. Diyan na lang nakukuha yung attention mo. Kung sabi ka na, addiction mo sa shopping, kahit marami kang gamit. Amen? Kahit marami ka ng gamit, iba't ibang klaseng kulay, iba't ibang klaseng style. Tapos yung paglalagay ng hangin, gumagano na bibigay na. Sige pa rin, bili pa rin. Hanggang mag-collapse na yung pagsabitan ng gamit. Kailangan mga kapatid, we need to be wise also. Maybe siguro, dahil na puno na gusto mong palitan ng bago, yung balik yung old, ibibigay mo sa may pwedeng pagsukatan. But, mga kapatid, yun yung isang dapat nating i-drive out. Amen? Addiction sa shopping na hindi naman kailangan. Hallelujah! Another is, they will speak in new tongues. Yung sabi ko kanina, you need to desire. Desire po natin. Hindi naman po mahirap kung gusto mo na mangyayari. Amen? Simple lang, sabi naman ni Bishop sumunod ka, sabi niya. Mamaya bababa na, sabi niya. Ganun na. As you're willing na matutunan speaking in tongues. Sige, tuloy mo. Next verse. Bali, malapit naman tayo, mga kapatid. Kasi, but when they look, some verse na. When Mark 16, verse 15 to 17. Sabi niya, and these signs will be accompanying those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak new tongues. They will pick up snakes. Hindi po literal na, ay magkahanap ako ng cobra. Titignan ko kung talagang effective yung sinasabi ng Panginoon. Wisdom. Talaga. Kumbaga, kumuha ka ng bato, sa ulo.
Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos. Kung dumating yung trouble sa buhay mo, halimbawa, along the way, may sasakyan na sumusunod sa iyo. Sa sobrang bilis niya, maaari ka ng masagya. Maaari ka ng mabangga. Pwede rin na mag-speak in tongues ka. Para ihinto ng Panginoon Diyos, maaari nang bubuli yung sasakyan na yun. Amen? At the same time, lalayo ka sa kapamakan ng Panginoon Diyos, ibig sabihin na, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Hindi ka mapapaham, hindi ka mamamatay. Amen? Mayroon yung testimony sa Pilipinas na nakainom ng something, maaaring liquid na akala niya tubig. Di ba? Masilikat po yung dinner. Akala natin tubig. Nakainom ng mga something poison. Di naman namatay. Tinanggo lang sa ospital para makagawa, pero hindi namatay kagad ng tao. Totoo kasi, kung wala nakapansin sa'yo, maaaring mamatay. But God preserved his life or her life dahil may protection ng Panginoon Diyos. Amen? Kung protektahan ka ng Panginoon Diyos sa lahat ng area ng buhay mo, they will place their hands on sick people and they will get well. Mayroong testimony sa ganito na, ay pastor, hindi na ako, ayaw ko na mag-pray sa mga taong nakakasakit or ayaw ko nang puntahan na ipag-pray itong mga taong ito kasi namamatay. May mga ganun instances or sinasabi. But you know, kung pinag-pray mo yung tao at pinakasal mo si Jesus, kahit siya ay namatay, praise the Lord. Kasi may ginawa ka. Amen? May ginawa ka, sinabot mo, tibiyag na niya tao. Namatay ng Yesus na, kahit namatay man physically, pero hindi na niya mararanasan yung sakit na nararanasan niya dito sa mundo. At the same time, praise the Lord, dahil pinag-pray mo siya at pinag-pray mo na ipinaksan mo si Jesus, yun po yung maganda na ginawa. Kaya kapag kang magigti o huwag kang magsawa na ipanalangin ang sino man na nangangailangan ng panalangin kahit siya ay kahit nasa ICU. Ako na-experience ko sa Pilipinas bago ako dumating dito sa Australia. May pinanalangin akong tao, father ng kapatiran natin doon sa Darwin. I-straight to doon sa Baguio City, sa BPH. So sinabi niya sa akin, kapangalan ko pa nga pinag-pray ko. As in, ilang post yung nasa bibig niya, ilang dextrose, mayroon pang ECG ba ang tawag ko, nilalagay dito. And nung time na yun, sakto na may doktor na titingin sa kanya, biglang bumalaw yung tao. Hindi na nakakapagsalita pero bumalaw. Sabi ko, binubulong ko. Nung binubulong, nagsasalita ako. Ganun ang ganun sa akin. Ganun niya. Sabi niya pala, lipat ako kasi yung time na kung saan ako bumubulong sa kanya, hindi na nakakarinig. Kaya lipat ako sa kanya. And then, I started to pray for that person. And sinabi ko sa kanya ang goodness ng Panginoon. Ang gusto niya na mabuhay pa siya at mabigyan pa siya ng pagkakataon. I-accept na si Jesus bilang Panginoon at pagbukas. And you renounce, sabi ko, i-renounce mo yung kasalanan mo at hingin mo ng tawad sa Panginoon. Kaya pinalong ko yung tao. Di mo pagbalik mo sa ospital, nakaupo na nakikipagpintuhan. Hindi po ako ang dahilan, kundi ang Panginoon Diyos. Because ginawa ng
a part of being a Christian. Amen. Eh, basak lang. Sabi ko, Manong, mas ma-evident na may Bible study sa bahay mo para magpatuloy na makarinig ka ng salita ng Panginoon Diyos. Ang tinanong nakakalungkot, hindi niya ginawa yung sinabi natin, namatay niya. You see, wala pong isa sa atin ang makakabuhay ng kapwa niya tao. Maaari siguro panahon din na ng mga ancestors or fathers na. Pero ngayon, ang Panginoong Diyos lang ang pwede makapagpabuhay ng isang tao. Amen. So, gawin po natin. Huwag po tayo matakot na ipanalangin ang mga kapwa natin, kapatiran, o nangangailangan ng panalangin. Amen. Kaya may sambot ministry tayo sa Pilipinas. Sambot na dahil itong tao na 50-50 Indian. Makita na nga, at ating taray na yung ospital. Batang Marina ka na yung tiri kaya Batang Marina, bisitahin nyo na ito, may iti, matay, sambutan nyo. Nagito yung elders pa yun lang, hindi magpakal. Manong na step. Sagbay naman makadaan ni Jay taong magpatay. But you know, prayer is powerful and effective. Amen. Those who gusto po natin na magpagamit sa Panginoon. We need to exercise. We need to progress. Maging nagpo-progress po sana yung prayer life po natin. So, ano ba? Okay, doon lang muna tayo sa verse 9. Okay, so punta na po tayo sa ating conclusion. So before we go to our conclusion, ulitin ko po ulit, let's check ourselves. Amen. I-check po natin ano na ang status ng pagsisilbi ko sa Panginoon. Saan na ako nakarating? And the question is, do we still have power? If we are a Christian, kailangan hindi po namamatay yung power na nasa sa'yo. Hindi po ba? Kasi ang Kristiyano ay powerful and effective based on the Word of God himself, hindi po sa sariling opinion at conclusion na. Amen. Do we still have power? Meron ka pa bang power? Power na nagkagaling sa Panginoon Diyos. In Hebrews 10 verse 37 to 39, Hebrews 10 verse 37 to 39. For in just a little while, he who is coming will come and will not delay. Okay, so take note po mga kapatid na in just a little while, he who is coming will come and will not delay. Hindi mo madidelay yung pagdating ng Panginoong Diyos. And but, my righteous one will live by faith. And faith will pleasure in the one who was made God. But we do not belong to those who speak God and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't shrink back. Amen? Magpatuloy tayo. Walang atrasan. Amen? Kahit may problema, sugurin mo pa rin dahil kasama mo ang Panginoon.
Kahit may problema mga kapatid, walang makapitigil sa pagsisilbi natin sa Panginoon. Kaya nga in Romans 10 verse 2, Revelation chapter 2 verse 10, be faithful even to the point of death. Ang kamatayan lang ang pwedeng makakapag-stop. Pero ganun pa man, magpatuloy tayo habang tayo nabubuhay. Work out your salvation with fear and trembling. Amen. Work out natin ang salvation natin na may takot sa Panginoon para sa gayon hindi po natin kino-compromise ang pagsasilbi natin sa Panginoon Diyos. May God bless you all. Ito po yung mensahe ng Panginoon Diyos sa ating lahat. To God be all the glory.